Hi guys! Welcome ulit sa ating kitchen. Ngayon naman, tatry natin gumawa ng itlog na maalat. Siyempre, pag sinabi mong itlog na maalat, may asin. Pero ito, meron akong napanood. Ang ginawa niya, nilagay niya ng bay leaf or bay leaves. So, hindi natin alam kung bakit, pero ito yung gagayahin natin. Kasi ang normal na paggawa nitong itlog na maalat, asin lang. Di ba yung iba naman, kung yung meron yung parang clay, yun yung nilalagay nila. Nakita ko lang din guys, gagawin lang natin ngayon. Bakit? Kasi dito, mahirap bumili ng itlog na pula. Itlog na pula kasi nilalagyan nila ng kulay. Pero yung atin, itlog na puti na maalat. So, gayahin natin yung isang napanood ko. Try lang natin, wala naman mawawala. Nagyan natin siya ng paminta. Tapos, 4 na bay leaves. Ayan siya. Tapos, yung gagawin natin, syempre, hindi mawawala yung asin. So, wala tayong rock salt. Lahat ng mga asin dito ay puro mga iodized or yung talagang pinong-pino yung mga salt nila dito. So, yun ang gagawin natin. Tansyahan na lang to guys. So, ito yung ating ilalagay. Ayan, yung paminta at yung ating bay leaves. At yung iba, naglalagay din sila ng sugar. Bakit kaya, no? Siguro para laban yung tamis at alat. Papasok ba yun sa loob ng itlog? Siyempre, try natin, di ba? O, sige, try na natin to. So, dito meron tayong kasirola. Kasi, papakuluan muna natin yung asin. Saka itong paminta. Para tayong mangkepo niya, no? Tapos, meron tayong bay leaves. Yung tubig. Ito, sinukat ko na to. Kasi dito ko siya ilalagay. Dito natin ilalagay yung ating mga itlog. Dagdagan natin para mas marami yung tubig. Ayan. Mas maganda yung sobra kaysa kulang. So, ito, tansyahan na lang tayo dito sa asin. Salt. Iodized salt to. Ewan ko kung ito ay, tama lang sa gagawin ko. Wala naman masama sa sumubok, di ba? So, pagka ito na perfect ko, edi hindi na tayo bibili or maghahanap pa ng itlog na pula. At least dito, ayan, sariling gawa na lang natin. Ayoko din kasi yung may pula-pula. Ayan. Ito, gawa natin yan, yung ating itlog na pula. Yung iodized salt, hindi mo talaga to. Kailangan tikman talaga kung gaano kaalat. So, dinagdagan ko pa siya. Haluin ko lang. Tapos, papakuluan natin ito. Wait lang, pakuluan muna natin. Yun na ingredients natin. May ingredients talaga sa itlog na pula, no? So, gusto ko rin try yung nilalagyan nila ng asukal. Para siguro mag-balance yung kapag sobrang alat. So, ganito lang ang ilalagay natin. Tansyahan lang yan, guys. Subukan lang natin. Wala namang mawawala, di ba? At least, magkakaroon tayo ng itlog na pula. Sa mga napanood ko, pwede yung iba, 10 days daw. Pwede na. Tapos yung iba, hanggang 25 days. Ayan. So, pakuluan muna natin itong ating mga mixture. Mixture talaga. So, ayan guys. So, ayan na. Ayan. Pakuluan muna natin siya. Medyo matagal yan kasi yung gamit natin ay electric stove. So, wait lang natin na kumulo. After nyan, saan natin ilalagay yung mga itlog natin. Okay guys, wait na lang. So, ayan, habang hinihintay natin yung ating pinapakulong tubig, eto naman yung mga itlog natin. Ayan. So, dito, pag nag-grocery kami sa may Lulu Supermarket din namin ito nabibili. Isang tray na siya, lahat. Kasi mahirap bumili ng paisa-isa dito. Kaya talagang maramihang itlog ang binibili namin. So, ganyan sa kalaki. Bali, medium size lang siya. Ayan, ganito yung itlog natin. Sana maging successful, para hindi na kami bibili sa labas. Kasi ang layo-layo pa ng grocery dito.
Imaginein mo siguro pagka bumiyahe kami, nasa 1 oras bago kami makarating doon. Doon lang kasi yung place na mga Pinoy supermarket or yung mga may bilihan na mga pagkain na pang Pinoy. Alam niyo naman, nandito tayo ngayon sa Saudi. So, talaga yung place na yun ang pinupuntahan namin. Doon mo na mabibili lahat ng gusto mo. Ayan, wait na natin ulit. Ayan, at malapit ng kumulo. At least yung yung asin tunaw na. So, after nito, pagkakulo niyan, hindi natin ilalagay dito ng kulong-kulo yun. Siyempre, kailangan ito, kailangan malamig siya bago natin ilalagay dito. Kasi baka maluto, hindi siya maging itlog na pula, baka maging itlog na puti lang. Or normal na itlog lang siya. Ayan. Okay na to. So, i-off na natin. At palamigin natin to bago natin ilagay yung mixture natin dito sa ating mga itlog. So, eto na nga yung ating pinakulong tubig. Okay na siya. Ilagay na natin ngayon dito sa ating mga itlog. So, isasali na natin siya. Ayan. So, hindi na siya mainit. Alisin na natin yung mga nilagay natin, yung mga dahon-dahon, yung bay leaves at yung ating paminta. So, ganito yan. Ayan siya. Puno talaga siya. Alisin natin to. At yung ating mga paminta. Parang lasa lang yan, no? Ayan. So, ito na yung finished product natin. Ilalagay natin siya sa medyo madilim siguro. Madilim. Dito sa ilalim ng ating mga cabinet. After 10 to 25 days. Ayan. So, ayan lang guys. Try nyo na rin. So, update ko kayo kapag pag ilalaga na natin or after 10 to 25 days. Okay, bye!